Alamin naman natin kung nasaan na ang bagyong Emong. Makakausap po natin si John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon sa iyo, John. Pakibigyan kami ng detalye, nasaan na ba itong si bagyong Emong at humina na ba yan? Opo, tuluyan pa po na humina itong si bagyong Emong from severe tropical storm. Ngayon ay tropical storm na lang po ito. Sa kasalukuyan ay nasa coastal waters po ito ng Calayan, Cagayan. May taglay ito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo. Mas mababa na po ito. Noong mga nakaraang araw ay umaabot ng 120 kilometers yung ating hangin doon sa malapit sa mata ng bagyo. At generally, ang movement nito ay northeast, northeastward at sa bilis na 40 kilometers per hour. May kabilisan po ito. Kaya kung mapapansin natin, sa mga susunod na oras at mas napaaga din yung paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility na approximately bukas ng umaga ilalabas na ito. Okay, pero magla-landfall pa ba yan o hindi na bago lumabas ulit ng PAR? Sa mga susunod na oras ay babaybayin po niya yung Babuyan Islands and Batanes. So may posibilidad po na mag-landfall ito sa isa sa mga islands. Okay. So kaya nga hanggang ngayon na may mga lugar pa rin tayo na signal number 3, pero ibig ba sabihin yan kahit nasa palabas na ito, posible bukas ay magiging maulan pa rin, halimbawa hanggang Linggo o hanggang Lunes ba? Opo, hanggang sa Sabado po, bukas ay inaasahan natin na magiging maulan pa rin. By the way, dahil po sa pagbaba nitong o paghina nitong si bagyong Emong, ay signal number 2 na po yung ating pinakamataas ngayong issuance natin ngayong 2 p.m. po. Okay. So sa pinakabago yung advisory, kasi kanina may binanggit pa tayo na signal number 3. So talagang humina na nga siya at yung pinakamataas na lang, ulitin ko lang signal number 2. Yes sa mga po, oras tama na ito. po. Yes po. Okay, tapos yung isa pa ay yung habagat naman, kasi yan yung nagpapaulan dito sa atin, halimbawa sa Metro Manila. Ano bang mas malakas pa ba yan o hihina na rin? Nasa natin na patuloy na magpapatuloy yung habagat natin at magpapaulan yan. Magdadala pa rin yan ng mga kaulapan at yung mataas na tsansa ng pagulan ay mananatili po even hanggang sa weekends. Yung isa pang gusto kong puntahan, John, kasi may nakita ako na parang may data rin itong Pag-asa na talagang napakarami pala ng inilabas na ulan nitong sunod-sunod na bagyo, maging nitong habagat. Halimbawa, nakita ko, for example, dyan sa Pasay City, kasi di ba meron kayo dyan na parang pinagkukunan talaga ng amount of rainfall. Tama ba na in the last 7 days ay katumbas ng 4 months daw yung dinump na ulan? Ganyang kalaki ba yan dyan sa mga partikular na lugar? Actually, yung comparison po na yun ay from July 1 hanggang July 24. Ang total po nun dito sa NAIA Pasay Station natin ay 780. At yung climatological value or yung buong July na nararanasan normally ng station natin na ito ay around 158 millimeters lang. Ibig sabihin, malapit na mag times 5 yung amount ng rainfall na na-receive natin dito sa Pasay, as compared dun sa monthly total na rainfall na dapat niyang marireceive lang. So napakarami pala halimbawa dito sa Metro Manila, pero kaya kita tinatanong kasi meron din palang ganyan din kadami. Marami rin dun sa ilang lugar, halimbawa Baguio City, Dagupan, may ilang lugar sa Zambales. Yung saturation lang kasi, so baka yung abiso lang siguro sa ating mga kapatid na kahit hindi rin masyado nag-uulan, yung posibleng naging dulot nitong mga madami namang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Opo, ibig sabihin yan ay dahil sa dami ng mga pagulan na yun, tama po yung binanggit natin, yung Baguio ay about 500 millimeters na yung in-exceed niya dun sa monthly na dapat na marireceive lang ng Baguio Station for this month. Ibig sabihin, yung saturation or yung kalupaan natin ay basa na. So ang tendency po niyan, ibig sabihin, mas yung pagbaha natin ay mas favorable or mas malapit siyang mangyari. Kaya yun na nga, mag-ingat pa rin, magbantay pa rin yung ating mga kapatid. Huli na lang siguro sa Lunes ay sona ng Pangulong Marcos. Ano bang inaasahan natin halimbawa dito sa bahagi ng Metro Manila, kasi dyan po siya sa Batasan, nakatakdang magsona? Opo, sa Lunes ay inaasahan natin na magiging maulap pa rin po dahil dito sa epekto ng habagat. At yung tsansa ng pag-ulan ay nandun pa rin. So may mga panakanakang pag-ulan tayo na mararanasan o yung mga scattered rains tayo na mararanasan across dito sa Metro Manila. Marami pong salamat kay John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.